Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa sandaling ito, magkaharap ngayon sina Goku at Blue. Biglang napansin ni Bulma ang isang bagay sa kisame at nagtanong kung ano ito ng malakas. Dahil dito, tumingala si Goku at nasipa sa mukha ni General Blue. Sa kabila ng pag-urong na iyon, nakabawi si Goku at nagpatuloy sa isang sipa kay General Blue. Nagalit si Blue na talagang sinaktan siya ni Goku, kaya sinabihan siya ni Goku na masanay dahil nagsisimula pa lang siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-iwas sa suntok ni Blue bago sinuntok ang huli sa abs, at pagkatapos ay sinundan ito ng isang pang-itaas na sipa sa kanyang panga na sapat na upang kumalas ang isa sa mga ngipin ni Blue. Naiirita si Blue, kaya ginamit niya ang discarding psychic eyes kay Goku. Biglang hindi makagalaw si Goku. Pagkatapos ay pinagpatuloy ni Blue ang pagbugbog sa kanya, simula sa kanyang pagsipa kay Goku at kalaunan ay nagpas siyang durugin ang ulo ni Goku. Matapos mapansin ang kuweba na dumadagandong, nagpahayag siya ng pagkabigo dahil nagsisimula pa lang siyang magsaya. Kaya nagpa siyang kumuha para sa pinaikling bersyon, na gumagamit ng isang kapsula upang gumawa ng isang M37 shotgun at itinutok ito ng mapanganib malapit sa ulo ni Goku, na nagpapasigaw kay Goku. Si Blue noon, sa paraang katulad ng pagtugon sa mga bata, ay nagbabanta na sasabog ang ulo ni Goku maliban kung sasabihin nila sa kanya kung nasaan ang Dragon Ball sa kuweba. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bulma na, ayon sa kanyang Dragon Radar, ang bola ay nasa malapit na pool. Tuwang-tuwa si Blue, inamin na ito ang huling lugar na titingnan niya at sinabi sa kanila na ang Red Ribbon Army ay nagbibigay sa kanila ng kanilang pasasalamat para sa kanilang kooperasyon, bago nagpas siyang patayin pa rin si Goku ayon sa kanyang mga utos. Gayunpaman, nang mapansin niya ang isang daga na dumaan sa kanya, nataranta siya at nawala ang konsentrasyon kay Goku. Matapos mawalan ng focus si General Blue nang matakot siya sa daga, nakawala si Goku sa kanyang, "Look into my eyes." Tuwang-tuwa si Goku at hiniling na malaman kung bakit siya natatakot sa isang daga lamang. Nagprotesta si Blue na hindi lang ito isang daga dahil sa laki ng buntot nito at inamin na ayaw niya sa mga daga. Pagkatapos ay hiniling ni Goku na huminto siya sa pag-ungol at lumaban ng patas. Gayunpaman, nagpatuloy si Blue sa paggamit ng kanyang kakayahan na, "Look into my eyes." Ngunit bago niya magawa iyon, tinutulan ito ni Goku sa pamamagitan ng pagsundot sa mga mata ni General Blue, na labis na ikinagalit niya at tinawag siyang brat. Pagkatapos ay nagpatuloy si Goku na talunin ang Red Ribbon Army General sa pamamagitan ng isang suntok habang sinasabing hindi siya isang brat, na nagpapalipad sa kanya sa isang pader. Biglang nahati ang Pirate Cave sa malalaking tipak at nagsimulang dahan-dahang bumagsak. Kaya si Bulma at Krillin ay tumakbo sa submarino. Habang nagkakawatak-watak ang buong kuweba, sumisid si Goku sa napakalalim na balon upang subukang makuha ang Dragon Ball. Nahanap niya ang Dragon Ball kasama ang Pirate Treasure, ngunit dinala lamang niya ang Dragon Ball pabalik sa ibabaw. Nakahanap sina Bulma at Krillin ng isang maliit na sub at hinintay si Goku. Nagising si General Blue at nahanap ang ilan sa mga kayamanan, at sa tingin niya ay mayaman na siya, ngunit inilibing sa gumuhong kuweba. Patuloy na hinahanap ni Goku sina Bulma at Krillin at dinala ang daga na tumulong sa kanya habang tumatakbo sa gumuhong kuweba. Hindi naisip ni Bulma na ligtas na maghintay para kay Goku, at nagpa siya na iwanan siya. Galit si Krillin kay Bulma dahil sa kanyang desisyon. Si Goku ay desperadong nagsusumikap na mahanap ang kanyang daan palabas sa walang katapusang labyrinth. Ang underground pirate cave na ito ay malapit ng gumuho. Pagkatapos si Bulma ay nagsimulang mawalan ng pasensya at kumbinsido na si Goku ay patay na. Nakiusap si Krillin na alam niyang lalabas si Goku anumang minuto. Kasabay ng pagwasak ng kuweba, mabilis na lumabas si Goku mula dito at tumalon sa submarino ng pirata para sa mabilis na pagtakas. Matagumpay na nakuha ni Goku ang Dragon Ball at natalo si General Blue, salamat sa tulong ng isang daga. Habang sinusubukan hanggang na makatakas, kailangang iwasan ni Bulma ang maraming malalaking bato na nahuhulog sa kanyang dinadaanan hanggang sa tuluyang maisara ng isa ang labasan. Mukhang dead end na ang narating nila. Ngunit makitid na nakita ni Goku ang isa pang daan, kaya nag-jet sila para sa kalayaan. Ang kuweba ay talagang nahuhulog sa kanila ngayon at sa kanilang malas, ang sub ay naubusan ng power. Kaya nagpa siya si Goku na may isang bagay na lang na natitira para sa kanya. Sabi ni Goku, huminga ng malalim ang lahat. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng napakalaking Kamehameha wave para itulak ang submarino hanggang sa labas ng kuweba at karagatan. Sa wakas, nakatakas sila sa napakadelikadong sitwasyon na iyon, at bumalik sila sa militar base ni General Blue sa isla, kung saan sila ay naghahanap ng pagkain at ilang transportasyon. Sa una ay isinasaalang-alang ni Goku na ibigay si Mausi kay Krillin,
na binanggit na nailigtas niya siya mula kay Blue kanina, ngunit pagkatapos aminin ni Krillin na hindi siya isang tagapagsanay ng hayop, nagpa siya si Goku na palayain siya sa base. Nang tignan ni Goku ang Dragon Ball na nakuha niya, sa kasamaang palad, hindi ito ang Dragon Ball na iniwan ng kanyang lolo. Kaya nagpa siya siyang hahanapin pa rin ang Dragon Ball hanggang sa matagpuan niya ang keepsake ng kanyang lolo. Ngunit sumigaw si Bulma sa kanya nang, wala nang nakatutuwang pakikipagsapalaran. Dahil hindi sinabi ni Goku sa kanya at kay Krillin na hinahabol siya ng Red Ribbon Army. Pagkatapos ay sinabi ni Goku na ang mga sundalo ng Red Ribbon ay hindi ganoon kalakas, at binanggit niya kung paano niya tinalo si General Blue bilang isang halimbawa. Inamin ni Bulma ang kanyang punto, ngunit sinabi pa rin niya na mas gugustuhin niyang mabuhay ng sapat upang humanga sa brilyante na nakuha nila mula sa kuweba, kahit papaano. Pumasok sila sa command post kung saan nagtatago ang isang gwardya sa pagitan ng isang rack at isang istante. Tumawag si Commander Red sa radyo na naghahanap ng ilang sagot para lang marinig si Goku na sumisigaw pabalik sa isang talking box. Binasag niya ang radyo pagkatapos nitong magarbong sa kanya at umalis na sila. Tumawag si Goku sa Flying Nimbus at sumakay sina Bulma at Krillin sa isang jetcopter papunta sa isla ni Master Roshi. Sa kabila ng malapit ng mamatay na karanasan, nakuha ni Bulma ang isang brilyante na kasing laki ng kamao, na plano niyang ialok bilang kabayaran sa pagsira sa submarino ni Master Roshi. Pagkatapos, nang marinig ni Roshi ang halaga nito bilang higit sa 1 bilyong zeni, sinabi nito na magbibigay ito sa kanya ng sapat para sa sapat na mga video ng ehersisyo na hindi niya mabilang na ganoon kataas. Mapanuyan na pinasalamatan ni Krillin si Master Roshi para doon, lalo na noong muntik na silang mamatay sa pagsisikap na makuha ang brilyante sa unang lugar, kung saan sinabi ni Roshi na ito ay theoretical lamang. Habang pinagtatalunan ito ni na Turtle at Roshi, biglang ninakaw ni Lanch, sa kanyang blonde na anyo, ang brilyante sa kanila. Naiwan si Roshi na nauutal sa pagkawala ng brilyante. Samantala, buhay pa, inilabas ni General Blue ang kanyang ulo sa tubig. Lumangoy siya pabalik sa kanyang base, sinigawan ang guard dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, at pinatay siya. Pagkatapos ay lumipad si Blue sakay ng isang jetcopter na armado ng walang anuman kundi isang rolyo ng lubid. Habang papunta doon, sinabi ni Blue sa kanyang sarili na ang buhay ay masyadong maikli. Matapos mahanap ang bahay sa pamamagitan ng binoculars, tumalon siya palabas ng jetcopter, at sa kalaunan ay lumapag ang kanyang mga paa at dumiretso sa likod ng bahay nang hindi nakikita ng iba. Pagkatapos ay binabalak niya ang kanyang paghihiganti habang nakatingin sa lubid at nakakakuha ng isang masasamang ngiti. Sa sandaling ito, nagpapahinga sila sa loob ng Kami House. Sinabi ni Goku na determinado pa rin siyang hanapin ang kanyang 4-star Dragon Ball, ngunit sinabi ni Bulma na ayaw na niyang makipagsapalaran. Kaya, tinanong niya kung maaari niyang hiramin ang eroplano ni Master Roshi. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na imposible iyon dahil si Lanch ay lumipad na palayo sa eroplano pagkatapos niyang nakawin ang kayamanan mula sa kanila. Samantala, si General Blue, na nanunood sa labas, ay natutuwa na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang pinahusay na kakayahan sa pag-iisip. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang telekinesis upang manipulahin ang mga lubid. Pagkatapos ay tinanong ni Goku si Master Roshi kung maaari niyang panatilihin ang isang Dragon Ball sa bahay. Tinanggap niya ang alok, kahit na alam niyang magdadala ito ng panganib na maging target siya para sa Red Ribbon Army dahil tiwala siyang makakalaban niya ang mga ito. Sa hindi inaasahan, nahuli niya sina Goku at ang grupo, na ikinabigla nila. Sinubukan ni Goku na makalaya, bagamat napipilitin siyang ihulog ang Dragon Ball habang ang kanyang buntot ay nababalot ng lubid. Ang Dragon Ball pagkatapos ay gumulong sa paanan ni Blue. Sa sandaling iyon, nagulat sina Goku, Krillin, at Bulma nang makita si Blue, na nagpahayag ng hindi paniniwala habang inaakala nilang namatay siya, habang tumatawa ang masamang general. Pagkatapos ay hiniling ni Master Roshi na malaman kung sino siya, na sinagot ni General Blue na siya ay isang taong dapat niyang katakutan. Sinabi rin ni Roshi na mas may sakit si Blue kaysa sa nakakatakot, na sinasabi lang ni Blue na hindi na siya nakaramdam ng kahit na ano, at pagkatapos kunin ang Dragon Ball, pagkatapos ay ipinagmamalaki na, tulad ng hawak niya ang Dragon Ball, ang kanilang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay natagpuan ni General Blue ang lahat ng Dragon Balls ni Goku, at kinuha ang mga ito. Bago siya umalis, naglagay siya ng detonator sa tabi ng mga ito na sasabog sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay gumamit siya ng kapsula para maglabas ng personal na jet para umalis sa lugar. Habang papaalis siya, si Bulma, sa isang halatang pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili, ay sumusubok na mag-alok na tulungan si Blue na mahanap ang iba pang Dragon Ball.
Ngunit tinanggihan ni Blue ang alok habang tinatanggihan siya bilang isang babae. Pagkatapos ay nag-alok si Master Roshi na sumali sa kanyang kahalili, na ikinagulat ni Pagong. Pagkatapos ay sarkastikong nagpaalam si Blue at sinabing kailangan niyang mangolekta ng reward na kailangan niyang umalis sa halip na manatili at panoorin ang kanilang pagkamatay. Habang sinusubukan ni Master Roshi na makawala, hindi sinasadyang nakautot ito, dahilan ng pagkabigo ng lahat. Sa kabutihang palad, dumating si Lance sa kanyang mabait na anyo ng halos 1 o 2 minuto na lang ang natitira. Noong una, akala niya ay biro ito, ngunit sinabi sa kanya ni Goku na hindi ito biro at kailangan niyang makalas ito ng mabilis, at walang oras para magpaliwanag. Pagkatapos niyang makalas si Goku, itinapon niya ang detonator sa labas ng bintana, na may 2 o 3 segundo na lang ang natitira bago ito pumutok. Pagkatapos ay lumabas si Goku sa kanyang Flying Nimbus para kunin ang Dragon Balls na ninakaw ni General Blue. Si Blue noon, kasama ang Dragon Balls, ay nalulugod na mayroon na siyang patunay ng kanyang henyo kay Commander Red. Gayunpaman, napansin niya ang isang babala sa nabigasyon na lumalabas, at sa pag-activate nito, nakita niya si Goku na nakabuntot sa kanya, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng hindi paniniwala na si Goku ay buhay pa nga, lalo pa ang pagsabay sa kanya sa isang ulap. Sa kalaunan ay naabutan niya si General Blue at sinundan siya, at pagkaraan ng ilang sandali ng pagsunod sa kanya, napunta siya sa mahiwagang bayan na ito. Sa bayan, isang batang babae na nagngangalang Arl ay nakikipagkarera kay Gatchan. Sa coffee pot, na siyang lokal na kafe, nag-uusap sina Akane, Sukutchun, Obachiman, at Pisok tungkol sa spring break nang marinig nila ang nag-iingay na eroplano sa buong bayan. Habang lumilipad sa ibabaw ng bayan, tinitingnan ng mga naninirahan sina Goku at Blue, at kalaunan, nahulog si Goku sa nayon dahil niloko siya ni Blue sa kanyang mga jet engine. Dito, nakilala niya si Arl. Si General Blue ay napakamayabang nang maalis niya si Goku. Sa hindi inaasahan, hindi niya napansin ang bundok sa harap niya hanggang sa huling minuto, at nabangga niya ang kanyang eroplano dito. Sa sandaling ito, nakilala ni Goku ang isang batang babae na nagngangalang Arl Norimaki. Tinanong niya kung gusto siyang makipaglaro kay Goku, ngunit sinabi niyang hindi niya magawa dahil kailangan niyang hanapin ang Dragon Balls. Tinanong ni Arl kung ano ang mga Dragon Ball, ngunit hindi siya sinagot ni Goku at tinawag ang kanyang Flying Nimbus. Samantala, buhay pa rin si General Blue. Napansin niya si Goku at nagtaka kung paano nakaligtas si Goku sa pagkahulog niya. Pagkatapos ay napansin ni Goku ang bundok kung saan bumagsak ang eroplano, kaya tumalon si General Blue mula sa bundok upang hindi siya mahanap ni Goku. Pagkatapos ay dumaong si Goku sa bundok at nagpas siyang tumingin sa ilalim ng eroplano para sa Dragon Balls. Sa kalaunan ay napansin niyang wala na ang Dragon Ball at ang bag. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Arl. Binanggit ni Goku na si Arl ay talagang mabilis, at tinanong siya kung sino ang nagsanay sa kanya. Sinabi niya na hindi siya nagsasanay kasama ang sinuman, at ito ay talagang gusto niyang tumakbo ng mabilis. Iniisip ni Arl na nasa bundok lang si Goku para maglaro, ngunit sinabi niya sa kanya na nandoon siya dahil hinahabol niya si General Blue, hindi para maglaro. Pagkatapos ay nag-aalok si Arl na tulungan si Goku na mahanap ang Dragon Balls, at nagtanong din kung maaari siyang sumakay sa kanyang Flying Nimbus. Pumayag si Goku. Nagawa niyang makasakay sa cloud at pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Goku ang paghahanap niya sa Dragon Balls. Samantala, nakatagpo si General Blue ng ilang kakaibang tao sa Penguin Village. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lalaki na nagmamaneho ng kotse at hiniling siyang lumabas. Ginagawa niya iyon at sinabing, "I'm assuming hindi mo ako pinigilan para sa aking autograph." Pumasok siya sa kalapit na phone booth at bumalik pagkalipas ng ilang segundo na nakasuot ng mala superhero na costume. Binantaan niya si Blue matapos basagin ang tile gamit ang isang karate chop, ngunit lumakad lang si Blue at dinurog ang phone booth gamit ang kanyang mga kamay, na tinatakot siya sa kanyang pagpapatawa. Inalok niya ang kanyang sarili bilang katulong ni Blue, ngunit tumugon siya na marami siyang kulang. Nagtanong si Blue kung saan siya makakakuha ng eroplano, at sinabi sa kanya ng lalaki ang tungkol kay Senbei Norimaki. Binigyan siya ng direksyon ng lalaki at tinanong ni General Blue kung magagamit niya ang kotse ng lalaki. Sabi niya tiyak. Sa sandaling ito, dumating si Goku kung nasaan ang pulis at hiniling sa opisyal na hulihin si General Blue para sa kanya. Binanggit din niya na si General Blue ay miyembro ng Red Ribbon Army. Nang sabihin sa kanya iyon ni Goku, natakot ang opisyal at nagmaneho pauwi. Samantala, nasira ang kanyang sasakyan, kaya tinangka ni General Blue na ayusin ito. Nakasalubong siya ni Obachaman at nag-alok na tulungan siyang ayusin ito. Habang tinatangka ni Obachaman na ayusin ito,
Nagsimulang magka-crush si Blue sa bata, tinawag siyang type niya, at sumandal para halikan siya. Gayunpaman, bago siya makakuha ng pagkakataon na gawin ito, ipinahayag ni Obachaman na naayos niya ang kotse. Si Blue, habang halatang crush pa rin si Obachaman, pagkatapos ay nag-aalok na magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagdala sa kanya upang kumain. Kahit na inamin ni Obachaman na hindi niya kailangan ng anumang kapalit dahil ginagawa niya kung ano ang maaaring gawin ng sinuman, ngunit humiling si Blue na kahit papaano ay hayaan siyang bumili para sa kanya ng magagandang damit. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Obachaman dahil sa pangangailangang bumalik sa paggawa ng mga paghahatid. Mapait na sinabi ni Blue na si Obachaman ay higit pa sa isang bumpkin ng bansa. Di nagtagal pagkatapos, si Blue ay nakatagpo ng ilang mga opisyal, na humihingi ng kanyang lisensya at pagpaparehistro at sinabi niya na wala siyang maibigay sa kanila. Pagkatapos ay sinubukan nilang arestuhin siya, ngunit inalis ni General Blue ang mga posas, binasag ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sinubukan nilang barilin siya, ngunit sinipa niya ang mga baril sa kanilang mga kamay at tinamaan din ang kotse, upang ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay umalis siya gamit ang kotse ng mga opisyal. Iniiwasan niya si Goko, ngunit si Arel, na nasa likod lang niya, ay hindi sinasadyang nabangga ang kotse, pinalipad ito. Bago siya nagkamalay, kinain na ng mga gatsa ng sasakyan. Ito at ang iba pa nilang hindi nakakahamak na mga aksyon ay nakakatakot sa buhay niya, na nagudyok sa kanya na tumakas. Pagkatapos ay dumaong si Goko at napansin niyang hindi gumagana ang kanyang Dragon Raider. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang dalhin ito pabalik kay Bulma upang ayusin ito, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi niya magagawa dahil hindi niya alam kung nasaan siya o kung paano babalik. Binanggit ni Arel na may kilala siyang makakaayos. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Goko kay Senbei at Midori. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa lalaki at sinabi ni Arel na kung maaari niyang ayusin ito. Samantala, si General Blue, na papunta sa lugar ng taong sinusubukang ayusin ang Dragon Raider. Sa sandaling ito, inaayos ng isang mabait ngunit hindi marunong na mekaniko na nagngangalang Senbei Norimaki ang Dragon Raider. Pinaghirapan niya ito, ngunit inayos ito ng kanyang anak na si Turbo Norimaki gamit ang kanyang telekinetic na kapangyarihan at iniligtas ang reputasyon ng kanyang ama, ngunit hindi ito ibinunyag sa kanyang ama at pinuri ang kanyang ama sa pag-aayos nito, na agad namang sinang-ayunan ni Senbei. Samantala, si General Blue, na naghahanap pa rin ng paraan upang makaalis sa Penguin Village upang bumalik sa punong tanggapan ng Red Ribbon Army kasama ang Dragon Balls, ay dumating sa tirahan ng Norimaki, at nadiskubring siya ay nasa swerte dahil ang bahay ay may eroplanong magagamit niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, natuklasan din niya na hindi lamang si Goko ang naruroon, kundi pati na rin si Arel, at bumulong na ang mga bagay ay hindi madali. Ang masama pa nito, napansin ni Goko sa pamamagitan ng bagong naayos na Dragon Raider na malapit ang mga Dragon Ball, pinilit si Blue na tumakas sa loob ng bahay at magtago sa iba't ibang lokasyon. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan siya ni Goko habang nagtatago sa loob ng refrigerator. Pagkatapos ay kahit papaano ay nadaig ni Blue si Arel at hinawakan ang kanyang hostage habang papalapit siya kay Goko. Sa hindi inaasahan, dinilaan ni Arel ang kutsilyong ginamit sa pagbabanta sa kanya, na ikinatarante ni Blue. Pagkatapos ay kinalaban ni Blue si Goko at ginamit muli ang kanyang mga kakayahan para maparalisa si Goko. Sinasamantala din ni Blue ang pagkakataon na tuyain si Goko tungkol sa kung paanong wala siyang anumang bagay na hindi maaaring alisin ni Blue habang ninanakaw ang kanyang Dragon Raider. Habang naghahanda siyang tapusin siya sa pamamagitan ng paghampas kay Goko gamit ang isang matalas na puno ng kahoy, si Arel, na sinabihan ni Senbei na ipakita kay Blue kung paano siya naglalaro ng tag, ay nagpakita at pinalaya si Blue gamit ang kanyang Arel kick. Pagkatapos ay madaling natalo ni Arel si Blue, na inilunsad siya sa kalangitan sa malayo. Nang malaman na nakuha pa rin ni General Blue ang Dragon Raider, pinaghiwalay ni Turbo Norimaki ang eroplano ni Senbei para gumawa ng bagong Dragon Raider para kay Goko. Samantala, nakahanap ng telephone booth si General Blue at ipinaalam sa punong tanggapan ng Red Ribbon Army na buhay pa rin si Goko, bagamat naiwala niya ang Dragon Balls kay Goko. Nagawa pa rin niyang nakawin ang kanyang radar, kahit na kinumpirma niyang nasa kamay niya ito habang tumatawag. Pagkatapos ay sinabihan ng Mission Control si Blue na bumalik kaagad sa HQ, bagamat nag-aatubili na sinabi ni Blue sa kanila habang pinipigilan ang mga luha at nahihirapan na siya ay magtatagal upang bumalik, dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap,
Magkita tayo sa susunod.